May nakalabas ba nung pagpasyal ko after nun? Meron, sir. Bakit hindi ka tabi sabihin mo, ikaw na ang susunod ng mga kalabas? Ikaw na sunod mga kalabas, tol. Ikaw na sunod mga kalabas. Diyos, ha? Sabi nga, yung sa alibugang anak, di ba nung lumalapit yung kanyang anak na bunso, papalapit pa lang tong bunso na to, nung nakita siya ng kanyang tatay, agad na siyang sinalubong. Ganun din ang gustong pagsalubong sa iyo ng Ama. Amen po ba? Yes! Okay. Naikwento ko na yata sa inyo to yung 4 na bisyo ng mga kalalakihan. Narinig ko po. Diba? Okay. Yung 4 na bisyo na to, ito yung panghawakan natin. At dapat lagi natin itong gagawin. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang adik yan. Nakita kayo, sabihin mo hindi ikaw yun. Hindi daw yan, tol. Bago tayo magsimula, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon sa Lucas 18:27, ang sabi niya rito, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. What is impossible for men is possible for God. Sasabi sa ibang tao, lifetime ka na dito, huwag ka maniwala doon. Sabi sa iyo ng Diyos, walang imposible sa kapangyarihan ko. Amen. Hawakan natin yung 4 na bisyo ng kalalakihan. Ano mo ng bisyo ng mga kalalakihan? Siyempre, ano? Dito muna tayo sa simple. Alak. Alak. Ano yung sabihin ng alak? A-L-A-K. Alalahanin lagi ang kapwa. Amen po ba? Amen. Dapat pag lumabas ka dito, pag makikipag-inuman ka, abay tatanungin mo muna, kumain ka ba ang anak mo? Nasaan ang misis mo? Si nanay, si tatay may sakit ba? Nasaan ang kuya? Nasaan ang ate? Nag-care ka ba sa kapwa mo? Siya ba? Natabi mo lang ba? Baka nalulog ka. Sa every time na iinom ka, every time nasa-shot ka, lagi mong tandaan, alak, alalahanin lagi ang kapwa. Amen ko ba? Amen. Ano yung pangalawang bisyo ng kalalakihan? Babae. Ano naman sa babae? Buklatin at basahin ang ebanghelyo. Kapatid, ano po, may mga Biblia kayong hawak? Kung babasahin yung mga tabloid, yung mga bandera, mga tiktik, wala kayong pagpapala na makukuha yan. Pero sa pangako ng Diyos, naniniwala tayo na ang Word of God ay tunay nga na double blade. Hindi lamang tumatagos sa laman, kundi tumatagos sa Espiritu. Amen. Kaya mamaya, bago ka tulog, sabihin mo babae, uklatin at basahin ang Ebanghelyo. Ano naman yung pangatlong bisyo? Ito tawag natin na sugal. S-U-G-A-L. Sa umaga, unitain ang langit. Prayer is the key that unlocks the power and the blessing of the Lord. Pag-isip mo ng umaga, magpasalamat ka. Hindi dahil nakamulong ka, kung hindi binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na itama mo yung pagkakamali mo. Binibigyan ka ng Diyos na pagdating ng time, muli kang magmamahal, muli kang mamahalin, muli kang aasa, at muli kang magbibigay naman ng pag-asa sa ibang tao. Amen. Story! Be a blessing to other. Pagdating ng time, ipapanalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng tapang. Ikikwento ko sa kanila kung paano ako naging tarantado, kung paano ako naging gago, kung paano ako naging walang iya. Pero sa likod ng katarantaduhan ko, pinapit mo ko, hinipo mo ko, at sa oras na to, ginagamit mo ko upang magpatuo sa mga tao na ito kung gaano mo akong pinagpala at gagamitin mo ko sa iyong umasan. Hindi ko ba? Amen. Mas kalas, sigurado ko, mas mataas na porsyento hindi gumamit dito ito. Ano yun? Shabu. Bakit tignan mo yung katabi sabihin mo, huminiwi ka na naman kosa. Huminiwi ka na naman kosa. Ivan. Sabi ng shabu, S-H-A-B-U. Sabi doon, si Jesus ang dahalang umayos. Kapatid, sasabihin sa inyo ng tao, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na dyan. Sasabihin sa inyo ng tao, lifetime ka na nakakulong, hindi ka na magbabago. Sasabihin sa inyo ng tao, wala ka ng pamilyang babalikan. Sasabihin sa inyo ng mga tao, hoy, buraot ka lifetime. Pero sabi nga ng ating Panginoon,
isurrender mo ang lahat sa Kanya at hayaan mo si Jesus ang bahalang umayos sa buhay mo. Amen. Ako magtapos sa balig, nag-finish with one story. Minsan daw, may dalawang magkaibigan na nakulong doon sa Kogyo. Ano man presinto mo? Ano? Isipito po. Precinct 418. Itong dalawa na ito, nakalaya sila. At habang namamasyal sila doon sa isang museo, may nakita silang napakalaking painting. Doon sa napakalaking painting na yun, naglalaban ang isang demonyo at ang isang tao. Kaya lang doon sa tatak ng painting nakalagay doon, checkmate. Ibig sabihin, talo na yung tao. Kaya lang isa pa lang nakakulong doon dati na nakakulong sa 418, isa pa lang magaling na chess player. Sabi niya may mali sa drawing. Bakit? Hindi pa talo. Sapagkat may tira pa yung hari. Pinatawag niya yung manager. Sabi niya, manager, halika dito. Pagbago mo yung title nito, dapat yan, hindi checkmate. Ang dapat yan, the king has one more move. May tira pa ang hari. Alam mo kapatid, sa Biblia may mga istorya na maganda. The story of Moises. Ang istorya ni Moises, hinahabol sila ng mga parao para sila ikulong, patayin. Sa kanilang harapan, bakit napatay? Sa kanilang likuran, mga parao. Sabi ng mga tao, "Oy, Moises, wala na kayong tatakbuhan. Patayin na kayo, wala na kayong pag-asa." Pero ang ginawa ng Diyos, hinati ang dagat at nakatamid sila. Bakit? Because the king has one more move for Moises. Amen. Si Daniel na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano ginawa sa kanya? Ipinasok siya doon sa kulungan ng mga leon. After one day, sabi ng mga tao, patay na si Daniel, kinain na ng leon. Pero nangyari, pinag-diet ng Diyos yung mga leon. Dahil laking gulat nila, after one day, lumabas muli si Daniel. Bakit? Because the king has one more move for Daniel. Amen. Ang istorya of David. Si David, a 16-year-old na binata, lalabanan niya yung 9.9 Goliath. Sabi ng mga tao, para ka lang aso na kakainin, papatayin ni Goliath. Pero sabi ng Panginoon, David, kumuha ka ng tirador, ipaikot mo, at tatamaan mo sa ulo si Goliath. Napatay ni David si Goliath. Bakit? Because the king has one more move for David. At may pinakamagandang kwento sa Biblia na kahit anong pag-ikot-ikot mo, this is the great salvation. Ano to? Nung may isang Kristo Jesus na namatay, sabi ng mga tao, patay na ang Diyos nyo. Wala na kayong pag-asa. Wala na kayong dadasalan. Pero ano yung naking gulat nila? After 3 days, this Jesus Christ rose from the dead. Nabuhay na magmuli ang Diyos na to. Bakit? Because the king has one more move. This time, kapatid, maaaring sasabihin sa ng tao, wala na. Checkmate na. Talo na. Wala nang pag-asa. Nagkakamali sila sapagkat may tira pa ang hari sa buhay. Amen. Amen. Hindi po ako karapat dapat na mag-adalangin para sa inyo. Sabi nga, hindi ko ito'y tinatatwa. Maraming kwento si Brother Randy. Madaming istorya, madaming sablay sa buhay. Pero nung nagpagamit tayo sa Panginoon, kapag hindi tayo karapat-dapat, mamarapatin ng Diyos na makapagpakayat ka ng salita ng Diyos. Iniwala tayo. God is moving right now. The Holy Spirit is touching you. Darating ang time, paglabas ko dito, hindi nyo makokontrol ang sarili mo na gagamitin kayo ng Diyos sa kanyang kasama. Because the King has one more move in your life. Amen. Ba't naniniwala tayo na ang bawat tayo may pagkakataon? Ang bawat tao ay may karapatang magbago. At ang bawat tao ay mahal ng Diyos. Nawa, ang mahal ng Diyos na yan, naglabas mo, mag-ibahagi mo sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo.
And let your story be a story of blessing to others. Amen po ba? Amen. Kapit samahan niyo ako sa panalangin. Magingin natin ng tawad sa pagtanggap natin ng kabutihan ng Diyos, sa pagtanggap natin ng kanyang pagpapala. Mabuti ang Diyos kahit anong gawin natin. God give us opportunity para maitama yung pagkakamali. God give us opportunity para magmahal niya magmuli. Ang magbigay ng pag-asa at patuloy ng umasa. Especially Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, sorry dahil kami nagkulang. Dahil kami makasalanan, kami maghina. Lord, inaamin namin na kami may magagawa. Pero sa oras po na ito, Lord, manghawakan namin ang pako mo. Walang imposible sa pangyarihan mo. Lord, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Pero hayaan mo ang kwento nila, maging kwento ng pagpapala pagdating ng time. Hayaan mo, Panginoon, na maging isento, daluyan mo sila ng pagpapala pag sa kanilang para sa apat na ulog ng bulwagan na ito, ng pagpapala na ito, ng lugar na kung saan pinipay mo, ikikwento nila kung paano ka nila naranasan, kung paano silang hinipot, at paano mo silang gagamitin sa iyong umasan. Lord, ko nang bahala. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri, pananalig at pananampalataya sa mga pangalan ni Jesus sa aming Panginoon. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid, pasensya nyo rin na kayo na namin ni Mrs.